Cathy Stabilio ng Bantay Bigas. Kasama na natin, Ma'am Cathy. Good morning. Good morning, Sir Angel. Magandang umaga din sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Oo. Magkano presyo ng palay ngayon? Kasi nagha-harvest na. Marami nagha-harvest ngayon. Ay, oo, maraming na. Actually, February pa nag-start yung harvest ng ating mga magsasaka. Ngayon, marami. Ano pa rin, yung na siya, wala na. Pero marami pa rin. Actually, ano ko sa Laguna, nandun ako recently, 17 pesos ang isang kilo ng palay. 17? Oo. Akala ko ba pumalo na tayo sa 20? 2021. Sabi, mas matindi yung binanggit ng DA na bumibili silang 27 to 30 pesos per kilo. O, asan nga pala yun? Ay, wala naman nararamdaman doon na na NFA. Ganon? Yun nga yung binabanggit ko sa mga magsasaka. Bakit 17? Yun ang pamimili. Hindi naman kami yung nagtatakda ng presyo ng palay, sabi nilang ganun. Yun yung nakakalungkot talaga. Yung ang mahal-mahal ng presyo ng gamit sa produksyon. Langis, tapos nabibili ng ganun yung presyo ng kanilang palay. So nananawagan talaga tayo sa Department of Agriculture, sa NFA na talagang kung yun ang pamimili nila, dapat palawakin nila yung kanilang areas kung saan namimili. Hindi daw dapat sa TV, sa radyo, at ganun din sa newspaper. Saan yung 17 na binabanggit nyo, Ma'am Cathy? Sa Santa Cruz. Santa Cruz, Laguna. Oo. Lapit lang O kaya nga. Mindoro, magkano sa Mindoro? Ay, sa Mindoro, yun yung binabanggit nila na less than 20 din. Baka nakatutok sila sa Central Luzon. Kasi mas baka marami. nakatutok sila sa trader. Bakit trader? Usually, ang NFA naman, ayon sa mga magsasaka natin, usually, ang NFA, mas gusto niyang bumili sa trader kasi isang tao lang yung kausap niya, 500 kavans, isang tao lang yung kausap niya. Hindi kagaya sa magsasaka, magdadala yan 20 kilos, 20 kavans, 50 kavans. So, marami siyang kausap na mga magsasaka. Hindi, yung nga dapat, diretso nga tayo dapat sa ano sa magsasaka hanggang TV nga lang daw yun, Sir Angel. Kaya nga yung mismo, kailangan pumunta sila sa baba. Kung talagang gusto nilang i-monitor yung binabanggit nila sa TV na namimili sila ng ganyan presyo, dapat pumunta sila sa baba. Kasi yung realidad sa baba, yun yung nakakalungkot, yun yung nakakaiyak na mga presyo na binabanggit ng ating mga magsasaka. At mismo ako pumunta ako doon Ay, susme. O sa mga suki ho natin nakatutok ngayon, pakitanong nyo nga doon sa mga lugar nyo kung magkano ba talagang bilihan ng palay. Akala ko nga nasa mga 21, pinakamababa na yung 21, may 17 pa pala. Oo. At yun yung binibilad pa nila. Kailangan talaga ibilad kasi kung hindi nila ibilad ay sabi nila yung 14% dry na binabanggit talaga ng NFA, hindi talaga kaya ng ating mga magsasaka yan. Kasi kapag ibinilad nila, magbabayad pa sila ng 100 pesos per kavan o 50 pesos per kavan dun sa nagbibilad. So kung, di ba, additional pa yan, yung cost of production kapag pinabilad nila. Kaya kalakhan talaga sa binibenta ng ating mga magsasaka ay yung freshly harvested. Maganda naman ang ngayon, harvest ngayon dahil walang ulan, walang bagyo. Kaya hindi talaga necessary na yung 14% dry yung kailangan. Tapos may isang magsasaka pa na puntahan ko na 15% yung dryness ng kanyang dinala ay 15%. Aba, binabalik pa sa kanya. Wow. Sabi ni Lawrence Ferrer, dito sa amin sa Bulacan, 17 pesos ang presyo ng palay. Oo, talaga naman, Sir Angel, yun yung realidad. Kaya kailangan nilang pumunta sa baba kung talagang totoo yung binabanggit nila sa TV. Sabi ni Chenzo D, doon daw ho sa Sorsogon, 12 nga lang daw Oo, kung hindi ka ba naman mag-iisip ng ibang gagawin, talaga naman nakakaiyak dahil ito yung realidad na napakataas lahat ng bilihin tapos may ganyan presyuhan. Siyempre, gagamitin pa ng trader yung napakalayo, kaya napakatataas yung cost of production niya dahil mahal ang gasolina. Pero hindi sa panahon ngayon, hindi na dapat ganyan yung naririnig natin sa ating mga magsasaka. Ma'am Cathy, salamat po sa impormasyon. Magandang umaga po. Oo, yan Ingat. ang realidad.
Unlimited, Sige Sir po. Angel. Salamat at Thank you. maraming nag-react dito sa usapan natin dahil yun ang totoo. At siyempre, yun yung pinagtataka nila, napakamababa yung presyo ng palay, tapos yung bigas nananatiling mataas. Ay, Ma'am Cathy Estabilio, maraming salamat. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat, Sir Angel. At ngayong, siyempre, challenge ulit sa gobyerno itong darating na taniman dahil hanggang ngayon wala pa naman natatanggap yung ating mga magsasaka na oil subsidy, yung ayuda na binabanggit nilang napakataas, tapos kaharapin natin yung El Nino. Kaya, ay grabe ang kakaharapin ng ating industriya sa agrikultura. Kung ganyan-ganyan lang yung gobyerno natin ay talagang gutom ang aabutin ng mamamayang Pilipino. Salamat po. Salamat po sa mga paalala, Ma'am Maraming salamat, Cathy. Sir Angel, at mabuhay ang Apo. inyong programa.